Umalis ang kasintahan ni Hyun-myung nang mapagtanto niyang isang adik na gamer at walang kwentang tamad. Nagbitiw siya sa trabaho ng galit at isinara ang sarili, ginugol ang lahat ng oras sa isang laro na tinatawag na Pang-Anya, isang laro na mas hamon kaysa sa Elden Ring. Sa huli, pinatay ng mga Diyos ng Isekai ang kanyang kamalayan at napaiyak tulad ng isang Pokemon. Ang susunod na alam niya ay Jin-Aisang siya na binubugbog tulad ng isang alipin. Ipinapakita ng mga bihag niya na isusubo nila siya sa High Dragon. Pero nang tumingin si Hyun-myung sa paligid, nasaksihan niya ang daan-daang alipin na tulad niya na pinapalo para magtrabaho. Ang masakit na pagpalo ay sapat ng patunay na nasa mundo siya ng laro. Ang High Dragon ay dagdag pang patunay nito. Sa pagsusuri ng rehiyon, pinipilit ng ating binata na buksan ang window ng estado. Sa kanyang gulat, isang asul na screen ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, ipinapakita ang lahat ng kanyang stats, talento, at nakatagong katangian. Hindi makapaniwala si Hyun-myung na narito na talaga siya. Kakaiba, lampas pa sa karaniwang limitasyon na 10 ang kanyang mga stats. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, may access siya sa 13 nakatagong katangian. Bago pa man magsimula ang laban, sumabog ang lupa sa harap niya. Natatakot ang mga Panginoon ng alipin sa harap ng isang hukbong papalapit. Ang reyna ng desyerto ay dumating matapos nilang sirain ang kanilang kasunduan. Pinamumunuan siya ng isang nangungunang kontrabida, ang prinsesa ng ahas. Nakikita ni Hyun-myung siya, naaalala ang kanyang pangalan sa isipan. Ang kanyang pagdating ang nagsimula sa pangunahing misyon ng laro. Ang tanging layunin lang, makipagtalik at makaligtas dahil ang kabiguan ay magreresulta sa kamatayan ng karakter at ang katawan ng manlalaro sa totoong buhay. Halos hindi makapagsalita si Hyun-myung, libo-libong alipin ang sabay-sabay na pinaputukan sa isang ulan ng mga pana. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakatayo pa rin ay dahil sa kanyang tagong katangian, ang puso ng makapangyarihang hari ng dugo na na-activate at na-maximize ang kanyang talento sa pisikal. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang labis na pagkapagod at mapapatalas ang kanyang mga reflexes. Habang ang lahat sa paligid niya ay namamatay na parang mga langaw, nagmamadali si Hyun-myung na kumilos upang mabuhay. Kinuha niya ang espada at tinutukan ng lalaking umaatake na malapit nang pumatay sa kanya. Salamat sa kanyang nakatagong katangian, biglang naging eksperto siya sa espada at sinaksak ang likod ng lalaki. Nagpapakita pa siya ng astig na pose para handgun namin habang tinutulungan siya ng kanyang ikalawang katangian na weapon master sa laban. Bagong solte lang ang batang ito sa mundong ito at mukhang sasabak na agad sa gyera sa unang antas. Isang lalaki ang sumusubok na saksakin siya gamit ang sibat pero binabali ni Hyun-myung ang mga bukong-bukom niya na parang NBA player at tinataga ang puwet niya. Ito ang unang beses niyang gumamit ng partikular na sandata na ito, ngunit ang kanyang likas na kakayahan sa pag-iisip ay nabus hanggang sa puntong magamit niya ito na parang isang eksperto. Habibi dito pumasok na sumisigaw at naghahampas sa ating binata pero madaling nakakaiwas si Hyun-myung. Naka-unlock na siya ng Ultra Instinct at nadetect ang bawat atake na papalapit sa kanya. Mabilis din siyang tumugon, pinapanood ang bawat hagupit ng espada ng kalaban. Inilalabas ni Hyun-myung ang kanyang atake, tinutusok ang lalaking ito, sunod niyang inihahanda ang kanyang kalasag at tuluyang pinapatay ang lalaking ito. Sa pagkatalo ng isa pa, napapikit si Hyun-myung habang humihingal. Hindi makapaniwala ang mga sumusubok siyang pigilin. Ang taong ito ang kahulugan ng isang halimaw. Sa kabila ng pagiging alipin sa kanilang paningin, nagawa niyang pabagsakin ang maraming mandirigma. Ito ay salamat talaga sa isang nakatagong katangian na tinatawag na Masterful Hands na nagpapahintulot sa ating binata na mapahusay ang kanyang kakayahang umangkop sa anumang armas. Halimbawa, ang kanyang pinakabagong sandata, isang espada, ay mabilis na umuunlad ang antas dahil sa kanya. Ganon din ang kanyang sibat. Ang mas nakakabilib pa ay ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa armas ay itinuturing na 10, ngunit mula pa sa simula, nasa 6 na si Hyun-myung, kaya niyang hawakan ng espada na parang isang kabalyero. Ang katotohanan na nakakatapos siya ng maraming mandirigma ay dahil sa isang lihim na katangian na ito. Kasabay nito, alam ni Hyun-myung na hindi rin ito magtatagal sa kanya. May armadong hukbo siyang nakatitig sa kanya, 500 lalaki. Parang si Goku at Vegeta na mag-isa lang na hinarap ang libo-libong metal cooler sa isang eksena. Bago ang eksenang ito, nasa silid trono tayo ng Reyna. Nabigla siya nang malaman ang kanilang nabigong ekspedisyon sa mundo ng mga demonyo. Nagniningning ang kanyang mga mata sa galit habang pinapagalitan niya ang Reyna ng ahas. Pinapaalalahanan ng kanilang leader ang prinsesa na ang kabiguan na ito ay makikita sa kanila sa lungsod ng Face Almer at kailangan nilang pigilan ito sa lahat ng paraan. Inutusan ng prinsesa ng ahas na pumunta sa desyertong Kultman kung saan papatayin niya ang lahat ng natitirang kasamahan sa ekspedisyon. Ang layunin, para burahin ang lahat ng posibleng ebidensyang magpapakita na hindi kasali ang Face Almer. Sa madaling salita, ayaw nilang malaman ng mundo na natalo sila ng husto. Kung maganda ang magiging resulta ng misyon ng prinsesa ng ahas, ipinangako ng mapaniil na leader na aalisin niya ang sumpa. Ang pagbanggit sa sumpa ay nagpatigil sa kanyang determinasyon habang tinatanggap niya ang kanyang bagong misyon. Bago umalis, sinabi sa kanya na isang utos lang ang kailangan niyang sundin, huwag mabaigo. At sa ganitong pananaw, nandoon siya sa lugar ng ekspedisyon. Dito tayo ngayon kung saan ang prinsesa ng ahas ay kamakailan lang nalaman mula sa isa sa kanyang mga tauhan na may isang alipin na tila nakasabit pa. Talagang nabigla siya nito. Paano nakalaban ng isang alipin ng isang buong hukbo, panahon na para pumunta sa labanan. Mga bangkay na nahuhulog at dugo na nagkalat, nakatayo si Win-myung nang nakataas ang ulo.
Matapos talunin ng isang grupo ng mga lalaki, naabot niya ang antas 2, nabawi ang kanyang kakayahan sa kalusugan at mana. Kasabay nito, nawala rin ang kanyang pagkapagod bilang resulta ng pag-level up. Tila siyang pader ng ladrilyo at tiyak na kailangang itigil na ang kanyang routine sa pag-eehersisyo. Dumating sa laban mag-isa, nakatitig ang prinsesa ng ahas sa alipin. Nalaman ni Win Myung na narito na siya, ang kilala bilang si Isabella von der Zien. Sa masusing pagsusuri gamit ang sistema, nalaman niya ang tungkol sa kanyang sumpa dahil hindi siya makalabas sa lugar dahil sa reyna ng desyerto. Nakatago ang natitirang kanyang mga kakayahan dahil masyadong mababa ang antas ni Win Myung. Pero ang pangunahing problema, siya ay level 8 na napakalaki. Sa kabila ng lahat ng kanyang stats, hindi niya matatalo ang babaeng ito kahit ano pa ang gawin niya. Ang pinakamalakas na antas sa laro ng pang-anya ay itinuturing na 10 at seryosong malakas ang itinuturing na level 7. Higit sa level na ito, malinaw na ang pagkakaiba sa tunay na lakas. Sa madaling salita, para itong paghahambing kay Gojo sa iba pang mga mangkukulam sa Jujutsu Kaisen. Ibang-iba talaga ang mga ito. Ang antas 8 ang tinitingnan na pinakamalakas sa rehiyon. Sa madaling salita, para silang mga laban sa boss na mag-isa. Ngayon alam na ng ating lalaki na hindi niya siya matatalo sa direktang laban. Ngunit napansin niya ang isang simpleng kalokohan, ang sumpa ng prinsesa. Bumaba si Isabella mula sa kanyang halimaw, seryosong serious. Tinitigan niya siya ng buong galit at idineklara na mamamatay siya dito at ngayon. Habang minumura ni Prinsesa Thick Curves ang buhay ng aking lalaki, naisip niya kung bakit niya sinimulan ang paglalaro ng laro. Panggaan niya talaga ay may mataas na antas ng kahirapan. Isipin mo na parang Elden Ring. Si Hyun Myung ay mahilig sa video games pero hindi sa paraan na pumupunta siya sa mga masasamang tao. Gusto lang niyang makapasok sa mga bagong antas sa kahit anong laro. Tumatakbo si Isabella upang saksakin siya ng buong bilis. Sa kabilang banda, ngumiti ng may kalmado ang ating binata, tinatanong kung interesado ba siyang alisin ang sumpa ng reyna. Hinigpitan ni Isabella ang kanyang tibak bago pa man maputol ang lalamunan ng ating binata, kaya sobrang lapit na talaga. Nalungkot siya at halatang nababahala sa tanong niya. Tumingin si Isabella sa kanya ng matalim, tinatanong kung sino ba talaga ang akala niya. Si Hyun Myung ay nakaisip ng sapat na dahilan para sa sitwasyon at ibinahagi na siya ay isang star-bearer na namumuno sa mga normal na tao patungo sa mga bituin. Kahit na, inaalok pa rin niya na alisin ang sumpa ng reyna kaya makalabas si Isabella sa rehiyon. Muling nabigla ang babae, mas matindi pa sa kanyang palakol ang tama nito. Ang totoo, ang star-bearer ay isang klase lang ng NPC na kailangan ng sinumang manlalaro para maabot ang pinakamataas na antas. Ang klase ay para lamang sa mga normal na NPC, kaya sa totoo lang, hindi talaga siya isang star-bearer. Ngunit upang matanggal ang sumpa, kailangan ni Isabella ng isang pagpapala mula sa isa sa mga NPC na ito. Ang tanging balakid sa kanyang buhay ay ang hanggal na sumpa na ginawang alipin siya, kaya wala siyang dahilan para tanggihan ang alok niya. Ang nanginginig na prinsesa ay nasa isang dilemes. Lumabas na siya na si Hyun Myung ang siyang lumikha sa kanya mismo, siya ay isa lamang sa mga hindi pinalad na karakter niya na hindi niya pinili na sundan. Ang sumpa mula sa pananaw ng manlalaro ay isang limitasyon sa mapa na naglalagay sa manlalaro sa isang partikular na lugar habang naglalaro. Gayunpaman, ang karakter ng sinuman ay nilalayong tuklasin ang mundo at habulin ang kanilang katapusan. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang kaso para kay Isabella na para siyang ibon na ganap na nawala ng kalayaan dahil sa sumpa. Nilalampasan niya ang kanyang katahimikan, humihingi siya ng kanyang pangalan. Pagpili ng bagong pangalan, pinili ni Bro ang Randolph at ito rin ang nagtakda ng kanyang tunay na username sa sistema. Matapos ang maikling pagtatalo, humarap ang prinsesa, pinawawalang saysay ang kanyang orihinal na balak na agad siyang patayin. Sa parehong oras, iniwan niya siya na may nakakatakot na paalala na kung sakaling manloko siya, siya mismo ang maghihiwalay sa kanya mula ulo hanggang paa. Inutusan ng masama ang kanyang mga tauhan na personal na maghatid sa ating binata, ituring siyang isang pinararangalan na panauhin na may espesyal na pag-aalaga. At ganito nagtatapos ang unang misyon ng pagliligtas. Niginhawa siya ng maluwag na hininga. Nakakuha siya ng perfect na marka at nakatanggap ng maraming parangal. Pero sobrang nakakapagod na tuluyang bumagsak ang katawan niya pagkatapos ng laban. Hindi makapaniwala si Hyun Myung na nakaligtas siya sa misyon na iyon at nakakuha ng kabuuang 220 puntos. Sa susunod na eksena, dinala si Bro sa isang kastilyo. Bigla siyang nakakaranas ng isang marangyang paliguan. Binibigyang diin ni Hyun Myung na kilala ang kaluluwa ni Hydreigon sa maagang pagbagsak sa laro. Kasunod nito ay ang espada ni Mike Ola. Nakuha ni Hyun Myung pareho ang mga bagay ng sabay, pero ang hindi niya inaasahang makuha ay ang sirang piraso ng Golden Scale, isang kasangkapang naglalangoy sa pagitan ng katotohanan at ng laro. Naabala ang kanyang isipan nang dumating ang isang grupo ng mga Snow Bunny na maids na nag-aalok pang maghugas sa kanya ng libre. Hindi tatanggihan ni Hyun Myung ang sobrang libreng alok na ito at hihilinging hugasan ng kanyang mga paa. 4 ang client error, bad request for URL, HTTPS, GPT-1. Shu Premium. Com, V1, Chat, completions. Alam ni Hyun Myung na nandito sila para subukan ang kanyang intensyon. Ang isang tunay na tagapagbitbit ng bituin ay hindi tumutugon sa anumang sexual na pagnanasa, kaya't ang lalaking ito ay totoong nakikipaglaban para sa kanyang buhay upang maiwasan ang pagtigas. Ngunit sa kasamaang palad, nakatitig ang ating nahulog na sundalo sa isang masiglang dibdib. Nagpanik siya ng husto at nakiusap na lumitaw ang status window upang maitago ang kanyang paningin sa mga suso nito. 4 ang client error, bad request for URL, HTTPS, GPT-1.
Shu Premium. V1, Chat, Completions. Tinitingnan ng tagumpay na kasaysayan ng kanyang mga natapos na misyon, nakakakuha siya ng tampok na logout. Talagang ang kawili-wili yon, ngunit pinapaalalahanan siya ng laro na magiging vulnerable ang kanyang karakter habang nagla-logout siya. By the way, sobra siyang na-stun nang makita si Grazia at I Love Mint Chocolate na nasa leaderboard. Sila ang mga matalik niyang kaibigan noong laro. Lumabas na naakit din sila sa larong ito katulad niya. Masaya rin si Hyun Myung sa logout feature, sa wakas ay may panibagong paraan siya para makaalis sa mapanirang larong ito. Agad niyang pinapalaya sa mga serbidora sa kwarto, mariing tinatanggihan ang kanilang pagtrato. Binibigyang diin ni Hyun Myung na kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga bituin o kaya ay mawawala ang kanyang mga kapangyarihan. Isa sa mga katulong ay namula nang marinig ang balita. Umalis ang mga katulong sa silid, iniwan siya sa kanyang gawain. Hindi makapaniwala si Hyun Myung na ang kanyang pangit na palusot ang nagsalba sa kanyang buhay. Lumalabas siya ng balde at ginagamit ang logout na tampok, walang pakialam sa laro. Iniimbak ng laro ang kanyang karakter sa isang ligtas na lugar na nagpapaalala sa kanya na kung mamatay ang kanyang karakter, mamamatay din siya sa totoong buhay. Matapos ang proseso ng logout, bumalik ang ating binata sa kanyang mundo. Maliban, ang mundo ay literal ng naging impyerno. Sira-sira ang destruction, ang mga halimaw ay sumalakay at ang mga lungsod ay nasusunog. Nalaman ni Hyun Myung ang balita at pinanood ang isang dambuhalang praying mantis na nagdudulot ng kaguluhan. Natatakot siya, napapahiga, sumuko sa realization na ang mga halimaw sa laro ay sa isang paraan nakapasok sa totoong mundo. Bukod dito, may isang gintong piraso na nakahiga sa tabi niya na konektado sa ugnayan ng dalawang mundo. Balikan natin ng ilang minuto. Pag-logout mula sa laro ay nagdudulot ng pagbaha ng mga alaala na nagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari sa laro at umiikot sa kanyang isipan. Bumabalik si Hyun Myung sa tunay na mundo, sinisilap ang paligid at nagtatanong kung isang panaginip lang ba ang lahat. Ngumiti siya, tinatawanan ng sarili niya sa pag-aakalang na ipadala siya sa isang web novel. Nawawala ang kanyang kumpiyansa nang makita niya ang maliit na gintong piraso na nakaupo sa kanyang mesa. Nababahala, kinuha niya ito, muling nagtatanong tungkol sa katotohanan. Kung pumunta ang bagay na ito sa kanyang kwarto, ibig sabihin totoo lahat ng pinagdaanan niya. Sa totoo lang, wala nang aktwal na laro na umiiral sa website. Tama ang teorya ni Hyun Myung. Naputol na ang hangganan sa pagitan ng totoong mundo at ng mundo ng laro. Nangangatog sa takot, nagmamadali siyang humanap ng solusyon. Pagkatapos, pumasok sa isip niya ang isang ideya. Kung nakatawid na ang mga halimaw sa mundong ito, ibig sabihin maaaring ma-access din ang iba pang mga bagay. Naalala mo ba ang espada ni Michaela? Oo, ang item sa unang yugto ay naging bahagi na ng buhay na mundo habang ipinapakita ni Hyun Myung pareho ito at ang Hydrogen Soul Satchel. Sa kasamaang palad, walang ideya si bro kung paano gamitin ang bagay na ito sa totoong buhay dahil ang laro ay gumagamit lamang ng double-click para gamitin ang mga kakayahan nito. Naaalala ang mga detalye mula sa sistema, nakarating si Hyun Myung sa isa pang pahayag. Bagamat hindi siya marunong lumaban sa mga halimaw sa totoong buhay, iba ito pagdating sa kanyang karakter sa laro. Sa sandaling pinindot niya ang fragment, ganap na nakasabay si bro sa mga kakayahan ni Randolph, ang kanyang karakter sa laro. Magtatagal ang proseso ng pagsasabay ng isang buong araw. Muling bumalik tayo sa mga lansangan kung saan isang walang magawang ina ang tumatakbo para sa kanyang buhay habang bitbit ang mahina niyang anak na babae. Nawala na nila ang huling tanaw sa asawa. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang pahirapan sila ng Diyos gamit ang bumabagsak na debris. Akala mo may isang bayani na liligtas sa kanila, pero hindi. Yoonji, ang batang babae, nakaligtas habang ang kanyang ina ay mapagpanggap na nasira tulad sa Tokyo Ghoul. Sa sandaling iyon, isang batang babae ang dumaan upang iligtas sila. Nais niyang tulungan ang ina na tuluyang nasira, ang tanging hangad niya ay maprotektahan ang kanyang anak. Itong dalagang ito ay pinipigilan si Yoonji, tinatanggap ang pagkawala. Pero habang abala siya sa gulo, hindi niya alam na palihim na lumapit ang halimaw sa kanya. Malapit nang lunukin siya ng buo nitong bagay. Pero sa oras na iyon, dumating ang ating bayani, pinunit ang nilalang gamit ang hampas ng kanyang espada. Ang dumating na lalaki ay hindi ang kawawang Hyun Myung, kundi ang kanyang karakter sa laro na sasalubungin ang nilalang at paputulan ito ng hiwa-hiwalay. Nagulat ang batang babae kung paano sila nakaligtas habang nagtatanong kung sino ba talaga itong gigachad na ito. Isang bagong praying mantis ang sumabog para umatake sa ating binata. Sumisigaw siya sa kanya na tumingin sa likod pero wala namang dapat ikabahala. Isang dambuhalang dragon ang sumaklat sa mantis sa pagitan ng mga ngipin nito. Naalala mo ang hydrogen? Oo, ang sobrang lakas na boss ay bahagi na ngayon ng armas ng ating binata. Tere na sa isa sa pinakamagandang eksena sa buong kwento. Tumatalon si Hyun Myung sa ulo nito habang ang babae ay nagre-react. Hindi na niya alam kung ano ang totoo pa o hindi. Samantala, nakakalaya si Yoonji, ang batang babae, at mabilis na pumunta upang tulungan ang kanyang ina. Pagkatapos, pinaslang ni Hyun Myung ang lahat ng mga halimaw sa kanyang daraanan. Ang parehong dragon na may 9 na ulo ay tuluyang winawasak ang larangan ng labanan. Pag-usapan natin ang pagdating ng mga monster sa totoong mundo na sinalakay ang maraming bansa maliban sa Korea. Naharap ang sibilisasyong pantao sa nalalapit na banta ng pagkalipol, ngunit kasabay ng mga halimaw na iyon ay lumitaw ang maraming mga bayani. Si Hyun Myung at ilang iba pang manlalaro mula sa laro ay naging mga mandirigma na pumatay sa mga halimaw na ito, mga hayop na ganap na immune sa bala.
Mayroon ding mga normal na manlalaro na nangakong poprotektahan ng sangkatauhan. Pero ang problema ay, malalaking at mas malalakas na mga halimaw ang darating na magbabago sa takbo ng totoong mundo. Nanunood ng mga footage mula sa kanyang bahay, naisip ni Massacre na sayang lang ang mga gintong fragment ng mga hanggal na ito. Ngayon na unti-unting nagsasama ang laro at ang totoong mundo, maglalaban-laban ang lahat para sa kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, ang mga manlalarang may pinakamaraming fragment sa mundong ito ay magiging pinakamalakas na karakter balang araw. Sa pamamagitan ng paraan, ang parehong Rango na nanatiling nakapako sa loob ng 2 taon ay nagbago rin. Dahil nilalampasan ni Randolph ang kanyang mga kalaban sa unang pwesto, nagtaka tuloy kung si Phantom nga ba talaga siya. Si Phantom ay tinatawag ding Ghost. Sa totoo lang, ang karakter ni Hyun Myung ang pinakakilala sa parehong pangalan. Parehong lalaking iyon ang naging unang tao na bumuo ng ekspedisyong NPC na tinawag na Demon Realm Expedition at siya lang ang nakarating sa huling yugto ng laro. Kahit na ang huling laban ay nagdulot ng tuluyang pagkatalo para sa Phantom, walang duda na siya pa rin ang itinuturing na walang katulad na pinakamahusay na manlalaro sa laro ng Pangea. Bro ay nandito na nagdadala ng 1% ng aura ni Faker. May teori si Massacre na ang manlalarong gumamit ng karakter na Phantom ay kailangang na-summon sa laro sa sandaling bumaliktad ang kanyang ekspedisyon. Kahit na tuluyang ma-reset ang kagamitan at itsura ng isang tao, nananatili pa rin ang mga katangian ng dating karakter niya. At iyan ang lohikal na paliwanag kung bakit taglay ni Randolph ang lahat ng sira-sirang kakayahan ng kanyang tunay na karakter sa laro. Tungkol sa ating batang lalaki, nagising siya pabalik sa bathtub. Bumalik siya sa laro, iniisip ang bagong kalagayan ng totoong mundo ng mga halimaw. Hindi bababa sa mas naging malinaw na ang sitwasyon kaysa dati. Kahit si Hyun Myung ay nagsasabi na halos tapos na niya ang laro gamit ang dati niyang karakter, at ang tanging nakapagpabagal sa kanyang progreso ay ang mga sundalong kinuha niya sa daan. Kasama ang ilang NPC na nambato sa kanyang grupo. Sa kabila ng pinakamagandang plano na maisip niya, sinira ng mga taong ito ang lahat sa hindi maiiwasang kapahamakan ng pagtataksil. Pero ang nakakatuwang bahagi ay maaari ring maipatawag ang mga taong iyon tulad ng ginawa niya sa laro. Ang problema, may mga tao roon, mga selosong manlalaro na gustong makita si Phantom na mabaygo. Kaya sila siya niloko. Lubos na naiintindihan ng ating batang lalaki na kahit ngayon, nakatoka pa rin ang mga humuhusga sa kanya na saktan siya. Ngayon na nagsasama na ang dalawang mundo, hindi na niya maaaring magtago pagkatapos ng mag-log out sa laro. Ang tanging ganap na paraan para masiguro ang kaligtasan sa hindi isa kundi dalawang mundo ay muling maging hindi mapipigilan ang lakas niya. At iyon ang nagdadala sa atin sa trono ng prinsesa na nag-iisip kung tapos na ba siyang makipag-usap sa kanyang mga bituin. Tinitiyak ni Hyun Myung na tapos na siya at narito siya upang tuparin ang kanyang pangako. Gayunpaman, may sarili siyang kondisyon habang pinapapasok ni Isabela ang kanyang mga katulong palabas ng kwarto. Ibinibigay ng tagapagdala ng bituin ang kanyang kondisyon, hinihiling kay Isabela na dalhin siya sa santuaryo, isang hiling na nagulat sa kanya. Tinawag pa niya itong baliw dahil sa pagtatanong ng ganito. Alam ng ating binata na ang susunod na misyon ay tungkol sa pagkuha niya ng isang klase at nakatutok na siya sa pagtamo ng isang partikular na klase. Inilili niya si Isabela na parang isang pyesa gamit ang dalubhasang estratehiya sa panlilinlang na sinasabi na may bituin sa santuaryo. Lumulubog ang gabi habang isang babae ang naglalakad sa gitna ng mga bangkay na basang-basa sa dugo. Siya ang prinsesa na pumatay sa lahat ng nasa kanyang daan. Nasa likuran ng ating binata na nabibighani sa kanyang kamanghamanghang kakayahan na pumatay ng buong koponan ng mga gwardya. Siya ang perpektong kaalyado para sa misyon na ito. Balikan natin ang nakalipas na ilang oras. Bigla siyang sinabi nitong dalhin siya sa santuaryo. Nagulat si Isabela nang malaman ng tungkol sa lihim na bituin sa loob ng santuaryo. Sinigurong hindi malinaw ang mga detalye ni Hyun Myung at sa katunayan ay ibinunyag niya na nakuha niya ang ika-4 na bituin ng sadyang nagkataon. Siya lang ang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito. Gamit ang impormasyong ito, sinasabi niya kay Isabela na ito lang ang paraan para maalis ang kanyang sumpa. Tumutol ang prinsesa na ang santuaryo ay isang sagradong lugar na hindi pwedeng puntahan ng lahat, ngunit pinaalalahanan siya nito na meron siyang access dito. Upang magdulot ng takot sa kakulangan, mahusay niya itong ginagamit sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ang nag-iisang pagkakataon niya para makatakas sa disyerto. Iyon ang nagbabalik sa atin sa kasalukuyan. Kung nabigo si Hyun Myung na mapaniwala siya noong oras na iyon, siya sana ang taong nakahandusay na parang patay sa lupa. Nakarating sila sa lugar na tinatawag na banal na lupa na nagdadala sa kanila sa isang ilalim na labor into. Bumaba pa sila ng mas mababa habang ipinaliliwanag ng sistema na ibibigay ang mga gantimpala batay sa naabot na antas ng pagsasaliksik. Hindi nakakatugon ang antas ni Hyun Myung sa mga pangunahing pangangailangan. Kadalasan ay mababahala siya sa demonyong lason pero salamat sa isa sa kanyang 13 katangian, kaya niyang mapaglabanan ang mga ito. Dahil lamang sa kanyang nakatagong katangian, nakapasok siya sa simula. Isa siyang baguhan na nasa antas 2 lang at hindi dapat pumunta sa mga lupang ito. Pero ang buong estratehiya ni Hyun Myung ay nakasalalay sa pagpapadala sa prinsesa sa unahan, nililinis ang buong misyon habang siya ay nakikinabang lamang sa mga gantimpala sa pagtapos. Hindi ang subquest ang nakababahala sa kanya. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pangunahing misyon na may layuning makakuha ng tamang klase. Magtatapos lang ang misyon kapag nakuha niya ito at nakatutok siya sa isang napaka-espesyal na klase. Ang prinsesa ng ahas ay nababahala sa daang nasa harap.
Napagtanto niya na mali ang kanilang tinahak at humarap upang bumalik, ngunit pinipigilan siya ng lalaking ito. Akala ni Isabela na niloloko siya ng Starbearer nang makita niyang isang bitag ang tulay sa harap nila. Sa sandaling subukan nilang tumawid, ang mga agos ng hangin ang magpapabagsak sa kanila. Talagang nadidismaya siya sa kanya hanggang sa gamitin ng ating binata ang makapangyarihang teknik na ginagamit ng mga trolls sa Twitter at mga mods sa Reddit araw-araw. Parang galit na walang takot sa internet, nagmumura ng galit, sinubukan niyang itago ang kanyang mga insecurities, sinabing madali lang ito para sa kanya. Patuloy siyang tinutulak ng ating binata. Umiiyak si Isabela nang umiiyak hanggang sa inalok siya ni Hyun-Myung na dalhin siya, nalalay ang prinsesa sa biglaang hiling na ito. Masaya si Hyun-Myung na dalhin siya kung hindi siya maganda ang pakiramdam. May kaunti na lang silang oras para makatakas pagkatapos nilang pumatay ng lahat ng gwardya. Magagalit ang reyna sa prinsesa kapag nalaman niya kaya mas mabuting tumakas na lang silang dalawa. Pinapahiya, sumakay ang masama sa likod niya. Pagkatapos niyang maikabit ito, pinapagana ni Hyun-Myung ang kanyang mga paa. Sa totoo lang, pabalik siya sa maling direksyon, naliligaw sa tamang daan. Nagsisigaw at nangangatog si Isabela sa takot pero itong taong mapanganib ay nagtitiwala sa kanyang kapalaran. Isa pa sa kanyang nakatagong katangian na tinatawag na mutant ang kumikilos na nagbibigay sa kanya ng makapangyarihang paningin na nakakaska ng mga lihim na detalye ng kahit anong kapaligiran. Tumatakbo si Hyun-Myung sa di nakikitang daan, ikinagulat ang prinsesa sa kanyang lihim na kaalaman. Hindi niya maisip kung paano nakakakuha ng access ang isang tagapagbitbit ng bituin sa impormasyong ito kahit na anong alam sa mundo. Nakakatawa, binibiro siya ng ating batang lalaki dahil natatakot siya sa acrobatica. Ang kanyang patuloy na pagbibiro ay nakakainis sa kanya dahil sobrang relax ng lalaking ito sa sitwasyong kanilang kinahaharap. Hindi rin siya nagkukunwaring kampante, para siyang tinatanggap bilang matalik na kaibigan niya pagkatapos ng maraming taon. Direktang tinanong ni Isabela kung gaano sila kakilala at kung nagkita na ba sila dati. Hyun-Myung nagsasabi sa kanya na hindi pa sila nagkita sa parehong lugar. Inamin din niya na nakita na niya siya mula sa isang panig pero hindi pa niya siya nakita. Gamit ang tarangkahan, pareho nilang nilalampasan at nililipad sa isang ibang domain. Nararamdaman ni Hyun-Myung ang isang hadlang sa domain at inaalala ang paparating na banta. Bigla na lang nagkaroon ng anyo ng tao ang mga batong nakapaligid, naging mga golem na bato na naglalabas ng pulang enerhiya. Ang mga makapangyarihang halimaw na ito ay tinatawag na mga tagapag-alaga. Sa laki ng napakalaking rune nito, hinala ng batang lalaki na isang malakas na boss ang kanilang kinakaharap. Isang suntok lang mula sa ganitong klase ng boss ay sasalain siya tulad ng isang lamok. Nagtataka siya kung maayos pa ang pakiramdam ng binti ni Isabela, binibiro siya muli. Sa huli, kailangan niya ang buong suporta niya dito. Ang mga mataas na antas na tagapangalaga ng bato ay sumugod upang atakihin sila. Sa isang malakas na suntok, isa sa kanila ay nagtapon ng kamao laban sa pinakamasama sa lahat. Ngumisi ang prinsesa ng ahas, nagpapakita ng kumpiyansa, at sa isang galaw lang, binasag niya ang golem ng higit sa 100 beses. Sa isang kisap mata, nabali ang braso nito. Hindi pa nga nagsisinungaling, siya ang pinakakul na prinsesa na nakita ko nitong mga nakaraang panahon. Tinitiyak ni Isabela sa ating lalaki na malapit nang matapos ang laban na ito. Sumasabay sa mga debris, umaakyat siya papunta sa tagapagbantay. Nakatuon sa rune nito, pinakawalan niya ang isang matinding paalang na saksak. Samantala, si Hyun-Myung, ang lalaking asawa, ay totoong humahanga. Hindi pa nga dapat isang mandirigmang klase si Isabela. Isa siyang mamamatay tao, pero parang si Song Jinwoo ang galaw niya. Matapos ang dosenang saksak, pinapaganda niya ang mga golem at tinatamaan ng mga peklat. Naiisahan sila ng kanyang galit na mga suntok na perpektong nagpapakita ng tunay na lakas ng isang level 8 na karakter. Tapos na ang laban, at agad na naging accessible sa ating binata ang klase ng gumawa ng golem. Nagulat si Hyun-Myung na magagamit niya ang patay ni Isabela para sa kanyang kredito. Sa laro ng Panji niya, sobrang bihira ang mga klase ng summoner, kaya't mahusay ang klase ng golem maker. Ito ay isang mataas na antas na kakayahan, ngunit kahit gaano pa ito ka-promising, hindi ito ang hinahanap ng ating binata, kaya't diretsyong tinanggihan niya ito. Sa huli, ang klase na buong puso niyang hinahanap ay kakaiba sa lahat at malapit nang dumaan ang pagsusulit nito. Ang mga hibla ng itim ay bumabalot sa mga bukirin, nagdudulot ng madilim na atmosfera. Mula sa lupa, tumataas ang isang malaking bundok na halos kahawig ng isang kastilyo. Ito ang target na hinahabol ni Hyun-Myung, isang mas mataas na Diyos na nagpoprotekta sa mismong mga bituin, isang dambuhalang ahas at ang sinaunang hari na si Dromod mismo. Sobrang nakakatakot ang presyon ni Dromod na sinasabi ng sistema na ang mga manlalarong below level 10 na siya ring pinakamataas na level ay hindi pwedeng huminin ang kanyang kapangyarihan. Itong hayop na ito ang tagapag-alaga ng bundok ng santuario mismo. Tinitigan ni Isabela ang ating binata at nagtatanong kung iniisip nitong susugod siya para magpakamatay laban sa tagapag-alaga ng bundok. Hinahayaan ni Hyun-Myung na parang isang mabait na tagapagbantay ng bundok na hindi kailanman ang unang umatake. Pero agad ding bumabagsak ang katotohanan ng umungal ang halimaw at sumugod sa unang pagkakataon. Talagang kinatatakutan ng prinsesa ito dahil halos hindi siya makaiwas sa unang atake nito. Nalilito si Hyun-Myung. Hindi talaga naalala ng prinsesa na ganito kaagresibo ang halimaw na ito. Sa tingin niya, sobrang tanga ng definisyon ng kabaitan ng batang ito. Hinimok ng mas mataas na Diyos ang nag-aaway na talunin ng tagapag-alaga upang makalusot.
Nakakatawa, sinubukan ni Isabela na ipaliwanag na hindi niya kailanman sinubukang homenin ang santuario, pero bigla niyang na-realize na siya pala yung pumunta at sumire sa mga alipin nito. Galit na galit ang mas mataas na Diyos sa kanyang pagtanggi at sinubukang saktan siya ng malakas. Tumatanggol ang prinsesa, o mas tamang sabihin, pinagsisikapan niyang makalayo sa bawat atake. Sumisigaw siya kay Hyun-Myung na magplano na siya ng susunod na hakbang sa isang beses lang. Ngayon, nakaharap na talaga ang ating batang lalaki sa malaking lola na ito noon, pero parang wala siyang maalala na natalo niya ito. Bigla niyang naisip na ang sinaunang hari na si Dromit ay isang dambuhalang Diyos at mas mataas na Diyos na nagbabantay sa mga bituin. Mula sa kanyang kasaysayan, natutunan ni Hyun-Myung na si Dromit ay isang binyag na hayop habang nakakamit siya ng karunungan mula sa esensya ng bituin. Noong nilinis ng batang ito ang lugar na ito bilang multo, pinalaki niya si Wilhelm, isang karakter na may 5 bituin at antas na 10. Nakakatuwang, ni hindi siya tinangka ng matandang ulo. Sa halip, dinala lamang siya nito sa lokasyon ng santuario dahil natugunan niya ang lahat ng kwalifikasyon. Kaya ngayon, ang problema ay hindi man lang sila tinitingnan ni Dromit bilang karapat-dapat dahil ang mas mataas na Diyos ay tanging ang mga mahihina lang ang inaatak. Nasa alanganin ng ating batang lalaki sa sitwasyong ito. Si Isabela ay binubugbog. Binubugbog siya ng ahas. Ang naunang laso ng santuario ay nagpalambot din sa kanya. Nagtataka siya kung malaking pagkakamali ba ang pakikinig sa gabay ng bituin na tagapag-ingat. Ang prinsesa ay ilang saglit na lang mula sa mapuputol na parang lamok. Hiniram ni Hyun-Myung ang takno-jutsu mula kay Naruto at sinabihan ng hayop na tumigil agad. Nakakagulat na sumunod si Dromit at nakatitig sa makapangyarihang Giga Chad na nakapose na parang Diyos. Hindi niya alam kung paano nalaman ng taong ito ang tunay niyang pangalan. Pagkatapos, binaba ng ating binata ang pangalan ng kanyang dating karakter, Wilhelm, at sinabing bumalik na siya sa harap ng mas mataas na Diyos. Agad matapos marinig ang mga salitang iyon, naglaan si Dromit ng sandali upang intindihin ang mga ito. Biglang natawa ng malakas ang ahas, baka sa ganitong paraan mapipilitan itong magka-heart attack at mamatay. Dromit binubuli ang Hangul na mukhang tanga na akala niya si Wilhelm dahil hindi siya kahit katulad ng isang sentinel. Talagang basura siya. Hindi maipaliwanag ni Dromit kung paano niya ikinukumpara ang sarili niya kay Wilhelm, ang pinakamahusay sa lahat, isang nilalang na itinuturing niyang sariling master. Kahit si Wilhelm ay nabigo sa ekspedisyon sa demonyong kaharian, dahilan upang bumagsak ang kanyang mga bituin. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang kamatayan. Pero galit na galit pa rin ang sinaunang hari na may lakas ng loob ang isang talunan tulad ng ating binata na banggitin ang pangalan ng kanyang amo. Malapit ng lunukin ng sinaunang hari ang bastos na mandirigma, ngunit nakatayo lang ang lalaking ito na pinapalaki ang aura. Pinapaalala ni Hyun-Myung sa hayop ang kontratang kanilang pinasok. Hindi maipaliwanag ni Dromit kung paano nalalaman ng lalaking ito ang ganitong impormasyon. Walang sino man sa mundo ang makakaalam nito. Ang kasunduan na kanilang ginawa ay talaga palang checkmate. Sino mang makakakuha ng bituin ay malalaman ang tunay na pangalan ng tagapag-alaga ng bundok at maaari pa nitong maging kanyang Panginoon. Dapat sundin ng mas mataas na Diyos ang bawat utos ng kanyang amo at hindi maaaring ibunyag ang impormasyon tungkol sa kontrata kung hindi ay mamamatay ang manlalaro dahil sa sumpa nito. Sa kabutihang palad, naalala ni Hyun-Myung ang bahaging ito ng kwento, kaya't nananatiling epektibo ang mga patakaran ng laro. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya pinapatay ng sumpa ay dahil hindi na siya si Wilhelm, kundi si Randolph. Muling tinatanong ng interesado na mas mataas na Diyos ang kanyang pagkakakilanlan. Inuutusan ni Hyun-Myung ang hayop na ihatid siya sa bituin upang mawala ang lahat ng pagdududa. Ngunit para sa tagapagbantay ng bundok, katawa-tawa ang ideyang ito dahil hindi pa nga nakakatugon ang lalaking ito sa mga pangunahing pangangailangan. Ngunit sobrang kumpiyansa ni Hyun-Myung, sinasabi niyang hindi siya alintana ang panganib na mamatay. Muling ginagamit niya ang kanyang mga estratehiya sa Twitter, pinapainit niya ang ahas gamit ang parehong walang lakas na paraan. Tumatawa ang mas mataas na Diyos sa kawawang nilalang na pwedeng mamatay sa isang suntok. Nagtataka siya kung ano ang nagpapalakas ng loob nitong lalaki. Para malaman yon, humarap siya upang siya ang magturo sa kanya kung nasaan ito. Dromit planong gamitin ang bituin bilang pinakamatinding hukom. Lumipas ang ilang sandali, nabigla si Isabela. Nakarating na sila sa isang madilim na lugar na nagpapaisip sa kanya kung talaga bang nandito ang bituin. Sinasabi ng batang lalaki na ang nasa altar ay talaga ang bituin mismo. Pero, isang simpleng buto bunganga lang ito. Hindi nakakagulat pero napansin ni Hyun-Myung na ito pala ang mukha ni Leia. Ang kambal na diyosa ng mundo ay pumanaw na at ang kanyang katawan ay nagkalat sa 32 piraso sa buong kontinente. Itong mga piraso ay itinuturing ng mga bituin sa loob ng kaharian. Sila ang mga catalysta na maaaring gamitin upang makamit ang pag-akyat sa kalangitan. At ngayon ay nasa kamay na ni Hyun-Myung ito. Biglang sumabog ang isang buhawi ng apoy na sumaklat sa buong pagkatao niya habang ang apoy ay tumataas pataas. Nababahala si Isabela para sa kanya habang tumatawa ang mas mataas na Diyos. Alam niya na mangyayari ito. Walang karaniwang mortal ang pwedeng lumapit sa isang bituin nang hindi natutugunan ng mga kinakailangan. Pati si Dromit ay nagdiriwang sa kamatayan ng isang mababang tao. Nakakatawa, ayos lang ang kalagayan niya sa loob. Hindi siya nadadamitan ng apoy, napapansin na tanging kapag sinubukan ng isang tao na magpasikat, saka lang pinapatay ng bituin ng isang manlalaro. Pero sa kasong ito, nakalusot si Hyun-Myung sa sinaunang hari sa pamamagitan ng tunay na pakikipagnegosasyon. Ang tunay na problema ay ang makuha ang klase ng kanyang mga pangarap.
Ang problema sa pagkuha ng isang bituin ng walang klase ng una ay karaniwang nagbibigay ito ng sarili nitong bersyon ng klase. Ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa ni Hyun Myung dati. Nagsisimula ng magliwanag ang lahat ng 13 niyang katangian na kumakatawan sa kanyang mga kasanayan mula sa dating maxed out na karakter. Itinuturing siya ng bituin na isang nilalang na kayang harapin ang pagkawasak. Sinasabog ito, ang mana nito ay dumadaloy sa katawan ni Hyun Myung at naging bahagi niya na. Ngayon ay may access na siya sa mga bagong kasanayan na tinatawag na Star Pierce at Blessing of the Stars. Pagkatapos maabot ang Transcendence, mananatili ng permanente sa kanya ang mga epekto ng mga bituin. Dahil dito, nakuha niya ang klase na Star Successor. Nanatiling naguguluhan si Isabela. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking ito ay natural na niyayakap ang buong bituin. Matapos mawala ang gulo, tinatanong ni Hyun Myung ang prinsesa kung ano ang gagawin niya pagkatapos maalis ang sumpa sa kanya. Ibinubunyag ng prinsesa na gusto lang niyang iwan ang napakasamang desyertong ito upang hanapin ang kanyang pamilya at masaya si Hyun Myung na pagpalain siya at alisin ang sumpa sa isang kondisyon. Ang tanging hinihingi niya ay maglingkod siya sa kanya, isang pawili-wiling pagpili ng salita ng isang taon ng tuloy-tuloy. Pagkatapos niyan, sabay nilang hahanapin ang kanyang pamilya. Ngayon, natatakot si Isabela sa galit ng reyna kahit nakatakas na siya. Natatakot siyang magpasakop sa iba, pero sinisiguro ni Hyun Myung na siya ay iba. Ang makahulugang kilos niya ay nagsasalita sa kanya. Ang prinsesa ng ahas ay naupo sa kanyang mga tuhod at nagkumpisal ng dalisay na pagsunod sa kanyang Panginoon. Sandali, binabati ni Hyun Myung siya sa paggawa ng tamang desisyon at pagkatapos ay bumaling pabalik kay Dramet, binibiro ang ahas na ito dahil hindi siya naniwala sa kanya noon. Panahon na para sa magandang karma, kaya hinihiling ni Hyun Myung na yumuko ang noodle sa harap niya tulad ng isang mabuting ahas. Dahil sa kanyang pag-angat, maraming mga konstelasyon na may temang pakikipaglaban ang interesado na sa pag-unlad ni Hyun Myung. Nang marating ang balita tungkol sa pagtataksil ni Isabela sa reyna ng desyerto, nagulat ito at agad na naglabas ng utos na hulihin silang dalawa agad. Sa labas, nagsisimula ng mag-isip ang mga tao kung sino ang bagong manlalaro na si Randolph. Akala nila si Phantom ang nasa likod dahil imposibleng makakuha ng mas mataas na score kaysa kay Grazia kung hindi. Ngayon na ang 5 taong veteran ay muling bumalik sa laro, nahihirapan na ang mga nasa itaas. Noong nakaraan, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kanya ngunit hindi nila siya mahanap pero noong panahon na yon hindi pa siya tunay na manlalaro. Ngayon na nagka-merge ang dalawang mundo, mas madali na ang lahat. Gusto nilang subukan ng pangingisda at hulihin siya. Alam ng lahat na ang pangunahing misyon 3 ay kukuha ng maraming bagay mula sa kanya kung gusto niyang muling makuha ang unang pwesto. Unahin natin ang pangingisda. Karaniwang taktika ito sa isang lihim na auction hall kung saan nagkakaroon ng palitan ng mga item ang mga manlalaro. Nag-angkat sila ng isang high-tier na item sa mababang presyo, pagkatapos ay ginagamit ang twin ability sa pamamagitan ng isang talisman para matukoy ang lokasyon ng bumili. Baguhan ang nauuwi sa pagbili ng murang item sa auction, akala nila ay isang napakalaking tuklas, pero madaling natutunton at pinapatay sila ng mga nag-auction. Ang problema, kausap nila si Phantom, kaya siguradong mauunawaan niya ang planong ito. Pero itong baliw na babae akala niya gagana pa rin. Siya ang pinakamalaking simp sa lahat ng panahon, naniniwala na baka subukan pa niyang kunin ang isang madaling makuhang item sa auction. Sobrang baliw niya na kahit ang pagdukot sa totoong mundo ay iminungkahi niya matapos niyang ilantad ang impormasyon niya, kaya tinatawag na ng 2 lalaki ang pulis para i-report siya dahil sa stalking. Masaya ang babae na iniisip kung anong klaseng buhay ang meron itong kamanghamanghang manlalaro. Pareho ito ng pananaw ng maraming tagahanga ng mga sikat na akala nila perpekto ang buhay nila. Sa likod, tinitingnan ni Massacre ang leaderboard. Nananatili pa rin sa unahan si Randolph para sa stage 2. Si Massacre ay aktwal na rin na nanghuhuli ng mga manlalaro sa totoong buhay gamit ang parehong estratehiya sa pangingisda. Nagtataka siya kung anong klase ng sobrang lakas na klase ang nakakuha kay Randolph ng top score muli. By the way, itong tao ay isang tunay na kriminal din sa totoong buhay. Marami na siyang pinatay na tao para lang mapataas ang rango niya sa leaderboard. Balik sa ating binata, sinasabi ng sistema na 100% na ang kanyang na-explore. Salamat sa Mountain Guardian, madali niyang naaga ang santuario. Bilang gantimpala sa pagtapos ng subquest, nakakakuha si Hyun Myung ng isang aklat ng teleportasyon na nagpapahintulot sa kanya na bumisita sa isang lugar na dati nang na-explore. Sa kabuuan, nakakuha ang ating batang lalaki ng magagandang kagamitan mula sa lahat ng ito. Kinokolekta ng sistema ang kanyang bagong nakuha na puntos ng karanasan. Dahil dyan, bigla siyang umakyat sa antas 3 ng sabay-sabay. Mas mabagal ang proseso kumpara sa pag-level up ng mga normal na karakter. Sa kasamaang palad, mas maraming katangian ang nangangailangan ng mas maraming karanasan sa bawat yugto. Sa parehong oras, mas malakas ang kanyang mga stats kaysa sa karaniwang manlalaro kaya maganda ang kanyang kalagayan. Nagtataka si Hyun Myung tungkol sa item na nakuha niya mula sa pangunahing misyon. Nakakuha siya ng 2 bihirang gantimpala, isa na dito ang anino na balabal, isang mahiwagang bagay na nagiging invisible kapag suot ito. Magugustuhan ito ng mga tagahanga ni Harry Potter. Biglang naramdaman ni sinaunang Haring Dramet ang paparating ng mga tao na papunta dito. Ipinagbigay alam niya sa kanyang Panginoon tungkol sa mga sumalakay sa santuario. Alam ni Isabela na ito ang maaaring pangkat ng paghuli ng reyna ng desyerto.
Tinanong niya kung ano ang susunod na layunin niya dahil kahit na hindi pa nakarating ang Reyna mismo, magiging mahirap makipaglaban sa kanilang pangkat. Sa tingin niya, sobrang lakas nila na kahit ang tagapangalaga ng bundok ay hindi kakayanin. Tiniyak ni Hyun-Myung sa kanya na hindi pa sila makikilahok sa laban, haharapin sila ng matandang matibay na ulo. Nang sila ay makalayo, naririnig nila ang sigaw ng mga sumasalakay na nakikipag-ugnayan sa sinaunang hari. Iniisip ni Isabela na mali ang iwan ng ahas mag-isa, pero sa tingin ng ating binata ay ayos lang basta hindi pa nag-iisa ang reyna ng disyerto. Madali lang ni Dramet na harapin ang paunang unit mag-isa. Ito lang ang tanging pagkakataon nila para manalo kung hindi ay mapapalibutan sila ng mga puwersa ng reyna. Nagulat si Isabela dahil halatang inamin ni Bro na hindi niya iniwan ang malaking ahas dahil sa kawalan nitong silbi. Hindi rin makalalabas ang tagapangalaga ng bundok sa santuaryo kaya sila ang kailangang makatakas. Planong gamitin ni Hyun-Myung ang warp gate sa dulo ng disyerto para tuluyang makalayo sa rehiyon. Salamat sa pagtanggal niya sa sumpa ni Isabela, ayos lang sila. Ang totoong problema ay matagal mag-activate ang gate. Nandito na sila at excited na ang prinsesa na makalabas sa disyerto. Sinabi ni Hyun-Myung sa kanya tungkol sa dagdag na tagal ng pag-activate. Maaaring iniisip mong ilang minuto lang ito, pero tumatagal ng buong 12 oras para mag-activate ang dambuhalang gate na ito. Nakatali rin sila sa isang ganap na walang laman na lupa na walang matataguan. Tiyak na mahahanap sila dito ng pursuit squad. Kayang paantayin ni Dramet sila pero hindi nang matagal. Hanggang sa panahon na yon, balak ni Hyun-Myung makipag-ugnayan sa bituin. Sa madaling salita, nais niyang mag-log out at tingnan ang kalagayan ng totoong mundo. Humihingi siya ng tiwala kay Isabela na naghahanda ng kanyang espada at nangangakong poprotektahan siya. Talagang isang matapang na karakter yon. Ang batang lalaki ay nagpa siya na huwag ng maglaro, nagising sa kanyang pangit na apartment. Nakakaramdam pa rin siya ng kakaibang pakiramdam sa pag-log out ngunit agad niyang kinuha ang telepono upang tingnan ang balita. Sa kabutihang palad, wala pang bagong babala ng sakuna kaya't hindi pa dumadating ang mga halimaw. Dahil nagsasama na ang dalawang mundo, limitado lang ang magagawa ni Hyun-Myung para sa kanyang pabor. Ang mga tao sa tunay na mundo, ang mundo niya, ang pinaka nababahala siya. Kaya't balak niyang mag-check-in ng madalas para matiyak na ligtas din siya dito. Biglang isang mensahe sa text ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito si Kim So-yeon. Sa susunod na eksena, nakikipagtalo ang dating niyang girlfriend sa telepono, binabalaan ang buong restaurant tungkol sa kanilang problema. Gusto niya ng pera niya dahil siya ay isang sinungaling na gold digger. Binaban niya ang tawag, iniwan siyang mag-isa. Naalala ni So-yeon na walang kwenta si Hyun-Myung, tinatawag siyang kawawa, pero gusto niya na mas obedient siya at nagsisisi pa siyang umalis agad sa kanya. Dumating siya para makipag-usap sa kanya pagkatapos ng kanyang text. Ngayon mas maganda na ang trade tone niya sa kanya, imbes na binubuli at iniwan niya ito. Umupo siya, nagtatanong kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Galit na galit si So-yeon sa kanyang bagong pakiramdam ng pagmamalaki. Upang pabagsakin ang kanyang ego, pinaalalahanan niya siya na sumunod siyang pumunta para makipagkita sa kanya sa isang imbitasyon lang. Yan ang isang bagay na palagi niyang naibigan sa kanya. Parang isang mandaragit, sinasabi nitong babae na nagsisisi siya sa paghihiwalay nila at nagtatanong kung iniisip din niya ang ganoon. Habang iniisip ang tanong na iyon, nagsimula ng mainis ang ating lalaki. Isipin mo, tinawag pa siya dito at hindi man lang bumili ng inumin. Nabigo sa kakulangan niya sa respeto, tumayo siya para umalis. Nagpumilit si So-yeon na pigilan siya, naiinis na nawawala ang kontrol sa dating alaga niya. Para siyang buong mundo ay umiikot sa kanya, pero tapos na siya kay So-yeon. Tumalikod si Bro na may isang malaking tanong, tinatanong si So-yeon kung alam ba ng bagong kasintahan niya na nagde-date sila dito. Tinutulig siya dahil nakikipag-date siya sa maraming lalaki ng sabay-sabay na halata naman sa kanyang mga social profile. Iniwan siya ni Thoughtslayer 69 sa kalye, iniisip kung paano siya magpapanik kung hindi niya inangkin ang kanyang bagong personalidad. Lumabas na ang katatagan ni Randolph na talaga namang dala niya sa realidad na ito. Naglalakad siya palabas nang biglang may makitang binubuli ang isang tao. Binata na ito ay malapit ng saksakin ng inosenteng babae gamit ang isang tibak sa galit. Pumasok si Han Myeyong, niyayakap ang kanyang pulso, pinipigilan ng atake at inililigtas ang buhay ng dalagang iyon. Pareho rin siyang babae kanina. Habang pinipigilan ng hawak, pinapalayas ng ating binata ang batang pasaway.